Handang harapin ni Executive Secretary Ralph Recto ang kanyang kaso sa Office of the Ombudsman. Kaugnay sa paglipat ng 60 bilyong pisong pondo ng PhilHealth pabalik sa National Treasury. Yan ang ulat ni Rod Lagusan. Bukas sa Executive Secretary Ralph Recto sa isasagawang preliminary investigation na gagawin ng Office of the Ombudsman. Kasunod ito ng mga inihaing reklamo sa kanya ng grupong Save the Philippines Coalition, kabilang na ang plunder, technical malversation, graft at grave misconduct. Ayon sa grupo, ito'y kaugnay ng paglipat ng 60 billion pesos na pondo ng PhilHealth papunta sa National Treasury. Ayon kay Recto, kanyang nire-respeto ang karapatan ng bawat mamamayan na dumulog sa mga korte. Anya siya ay makikipagtulungan sa Office of the Ombudsman. Handa si Recto sa pagkakataon na maklaro ang issue, patunayan na siya ay inosente at mapabulaanan ng mga alegasyon sa kanya sa tulong ng Office of the Solicitor General na siyang kakatawan sa kanya. Dagdag pa ni Recto, hindi siya magpapapekto sa issue. Anya, prioridad niya na mapabuti ang serbisyong ibinibigay ng pamahalaan. Bukod kay Recto, kasama rin sa respondent sa inihaing reklamo ng grupo, si former PhilHealth President and CEO Emmanuel Ledesma na wala pang tugon kaugnay ng mga inihaing reklamo. The reason na silang dalawa, it's because si Executive Secretary Recto, siya ang nag-issue ng memorandum circular to have it really the reserve fund, which was supposed to be in the nature of a trust fund for the purposes of answering the PhilHealth claims. Sa una nang naging desisyon ng Supreme Court, unanimous na iniutos nito ang pagbalik ng pondo ng PhilHealth. Base sa naturang desisyon, tumanggi ang Korte Suprema na tukuyin ang pananagutan ni Recto pagdating sa technical malversation o plunder dahil hindi dapat dito resolba ng usaping ito. Ito ay dahil ang partikular na issue na dapat iresolba ay ang ginawang paglipat ng pondo. Habang may mga SC Justices naman na nagbigay ng kanilang hiwalay na opinyon na nagsasabing walang criminal liability si Recto dahil anila sa mabuting hangarin nitong ipatupad ang naturang special provision sa 2024 General Appropriations Act. Ayon sa grupong Save the Philippines Coalition, ang naging desisyon ng SC ay nakatuon lang partikular sa constitutionality ng paglipat ng pondo ng PhilHealth at walang kaakibat na criminal case. It became the premise of our case para ma-determine ng ombudsman ang criminal liability ng dalawang Criminal and admin. and administrative liability, no? Iginiit nila na base sa PhilHealth Charter, ang reserve fund ay para sa pagpapalawig ng mga benepisyo ng mga miyembro ng PhilHealth o ang pagbawas sa kontribusyon ng mga ito. Rod Lagusad, para sa Pambansang TV, sa Bagong Pilipinas.